What's up, fish lovers? MR Guppy here. Ito na siguro ang pinaka-detailed na brine shrimp or Artemia hatching guide na makikita nyo sa internet. So if you want to learn, manood at makinig po kayo ng mabuti. Alright, let's go! Okay, number 1, hatching container. Ang importante sa hatching container nyo is lagi siya dapat malinis. And pangalawa, highly suggested na dapat cone-shaped siya para mas madaling mag-harvest. Number 2, ang pH level ng tubig nyo. Hindi na pinapansin masyado ito ng mga brine shrimp users pero dapat nasa 7.5 to 8.5 ang pH nyo. Kaya madalas dapat sine-check nyo kung ano yung pH ng hatchery container nyo para malaman nyo kung nasa tamang level pa ito. Kasi minsan, pwedeng ito ang maging rason kung bakit hindi nag-hatch ang brine shrimp nyo. Number 3, salinity. Isa ito sa mga pinaka-importanting factor sa pag-hatch ng brine shrimp dahil may iba't ibang klaseng Artemia at iba't iba rin ang salinity level na kailangan nila para mag-hatch. So for example, ang deep blue Tibet eggs ay kailangan ng 10 to 15 grams of salt per liter of water. Tapos ito namang Bohai eggs ay kailangan ng 20 to 30 grams of salt per liter of water. Pero para mas madali, gamit ang deep blue scooper, kapag Tibet eggs ang i-hatch mo, 1 scoop of salt per liter of water. At ito naman, 2 scoops of salt per liter of water. Okay, number 4, temperature. Ang ideal temperature dapat ng hatchery container water mo is 26 to 30 degrees Celsius. Kapag sobrang init ng tubig mo sa hatchery container, posibleng matunaw at mamatay ang mga brine shrimp. Or kapag sobrang lamig naman ng tubig ng hatchery container mo, posibleng sobrang tagal mag-hatch ng brine shrimp o kaya hindi na mag-hatch. Number 5, proper storage. Ano nga ba ang best way para i-store ang brine shrimp eggs? Ang pinakamagandang way is ilagay nyo sila sa freezer or sa chiller para ma-maintain nila yung kanilang hatch rate. Kung ilalagay nyo sila sa room temperature, okay lang naman. Hindi naman agad-agad masisira yan. Yun nga lang, kapag mainit ang panahon, kailangan nyo tanggapin na dahang-dahang mababa ang kanilang hatch rate. Okay, number 6, shelf life. Pagdating sa deep blue brine shrimp eggs, upon receipt of the product, kaya na itong tumagal ng 2 years kung sa freezer nyo ilalagay. Ngayon, kung sa refrigerator or sa chiller nyo ilalagay, kaya na itong tumagal ng up to 1 year or less. Ngayon, kung room temp nyo naman ilalagay, kaya na itong tumagal ng around 1 to 3 months at its best hatching rate kapag mainit ang panahon. Actually guys, lahat ng mga sinabi kong hatching instructions at guide, makikita nyo yan sa lata ng deep blue brine shrimp. Ngayon, kung maliit na lata naman yung binili nyo, kagaya nito, 100 grams, meron kaming QR code sa likod na pwede nyong iscan at i-direct kayo nito sa aming website kung saan makikita nyo rin lahat ng mga hatching instructions and guide. Okay guys, hatching time. Papakita ko sa inyo yung difference ng Bohai eggs sa Tibet eggs. So, syempre, ang kailangan natin, aeration. Ang aeration naman, kailangan hindi masyadong malakas at hindi rin masyadong mahina. Sakto lang. And then yung water naman, ang pinakamagandang water na gamitin is stock water. So, mga around 3 to 5 days na stock water. Okay yun. But if direct tap water naman, okay lang din yun. Mag-hatch pa rin ang brine shrimp. Tapos now, pagdating naman sa salt na gagamitin natin, ang gagamitin natin is rock salt. Ordinary rock salt lang. Tapos kapag Bohai eggs, kailangan nyo tandaan na mas maraming salt ang kailangan ilagay sa Bohai eggs compared sa Tibet eggs. So kung Bohai eggs ang ilalagyan nyo, so 1 liter of water, ang ilalagay nyo is 2 scoops of rock salt. Tapos, dito naman sa Tibet, 1 liter of water is 1 scoop of salt only. Yan ang pinaka-main difference ng Tibet eggs sa Bohai eggs, guys. Yun ang kailangan nyo tandaan. And then, ngayon nga pala, yung deep blue brine shrimp na scooper, ginagamit to for the salt at ito rin ang gagamitin mo for the brine shrimp para hindi na hassle. So ngayon, sa Bohai eggs, maglalagay tayo ng... Ako, 2 scoop ilalagay ko. Yan. Okay. Tapos, for the Tibet eggs naman, naglalagay din ako ng 2 scoop para ma-compare natin yung itsura ng hatch nilang dalawa pag tinignan natin after 24 hours. Ngayon, ang kailangan natin pag-usapan is egg density. So, ano ang egg density? Ang egg density is yung dami ng eggs na nilalagay nyo per liter of water. So, ang tamang ratio for it is 1 to 2 scoops of eggs per liter of water. So, pag naparami kayo doon, 3 to 4 scoops per liter of water, posibleng hindi na mag-hatch or kung mag-hatch man, mabilis mamatay dahil nga sobrang sikip nila sa hatchery container.
Pero kung gusto nyong mas konti, sa 1 scoop per liter of water ang ilalagay nyo, kunwari, konti lang papakainin nyo, less than 1 scoop ang ilalagay nyo, okay na okay yun dahil maluwag naman. Tapos, may nagtatanong sa akin, Sir, kapag mas marami ba yung i-hatch kong brine shrimp, mas marami rin dapat yung asin na ilalagay ko? Maling-mali po yun. Dahil ang asin ay nakabase sa dami ng tubig ng hatchery mo at sa klase ng brine shrimp na i-hatch mo. Ang brine shrimp naman ay nakabase naman sa dami ng tubig ng hatchery mo. Ulitin ko lang para matandaan nyo. Hindi nakabase yung dami ng asin sa dami ng brine shrimp na i-hatch nyo. Ang kailangan nyong tanungin is, gaano ba karami ang tubig ng hatchery mo at kung anong brine shrimp ang i-hatch mo para malaman mo kung gaano karaming asin ang ilalagay mo. Finally, ito optional lang to pero pwedeng mapaganda at mapabilis ang hatch ng mga artemia mo kung maglalagay ka ng lighting during its whole hatching period. So ayan guys, sa setup na natin, babalikan ko kayo after 24 hours para makita natin yung difference ng result ng bohay, which is the light brown, and ng Tibet eggs, which is the darker brown. After 24 hours, my favorite, it's harvest time. So ang advisable na hatching time for artemia is around 20 to 24 hours or up to 30 to 36 hours kung gusto nyong sulitin. Ngayon, for quality artemia, hindi advisable na paabutin nyo ng 48 hours ang pag-hatch kasi posibleng may mga mamatay na artemia sa hatchery container. So ito, papatayin ko na yung aeration and then pagpatayin natin ng aeration, ilalagay ko naman yung light sa ilalim. Bakit ko ilalagay yung light sa ilalim? Kasi ang artemia or yung mga bagong hatch na nopli, attracted sila sa light. So kung gusto nyo bumaba yung mga artemia, mas magandang lagyan natin sila ng ilaw sa baba. Ayan guys, after 2 to 3 minutes of letting it settle without aeration, makikita nyo na itong Tibet eggs, grabe talaga yung egg separation. Mas maganda talaga ang egg separation ng Tibet eggs compared to bohay eggs. Pero ang bohay eggs, makikita mo, malinis pa rin naman. Ayan, no? Malinis pa rin naman. Tsaka, mas pino yung nopli niya compared to the one nitong Tibet. Ayan, mas malalaki di hamak yung size ng mga nopli ng Tibet compared to the one dito sa bohay. Pero all in all, in terms of hatching, makita mo naman na halos pareho lang din naman talaga yung hatching nila. Ito, mas pino nga lang talaga yun ng mga nopli. Ito, mas malaki. So, depende na sa inyo and sa preference niyo or ano yung kailangan nyo na size ng brine shrimp. Okay guys, so it's harvest time. Nakita nyo naman kung gaano kalinis and gaano kaganda yung egg separation ng mga brine shrimp natin. This is Tibet and this is bohay. So pag nag-harvest kami, we use a fine mesh net. So para hindi lumusot yung mga nopli. So ito, papakita ko sa inyo Ayan, nalagyan natin yung container and then lagay na lang namin. O-open lang namin tong valve. Tapos, kusa nang mag-drain yung mga nopli. So yan okay na yan. So finally, after namin i-harvest sa net, binanlawan namin siya with tap water and then ilalagay na namin siya ngayon sa deep blue squeezer and then ready na siya i-feed sa ating mga alaga. So that's it for our brine shrimp hatching guide. Sana marami kayong natutunan at kung may mga katanungan po kayo, wag po kayong mahihiyang mag-message sa aming Facebook page, Deep Blue Aqua Products and MR Guppy. And sure na sure po, natutulungan po namin kayo. Alright? Fish out!